Magandang hapon po ma'am, ako nga po pala si Anwario Sulaiman mula sa B-Scream 1A. At ako nga rin po pala ang kauna-unang magre-report sa aming grupo. Ang naka-assign pong reporting sa akin ay ang pagsulat ng paglalarawan. Ang pagsulat ng paglalarawan. Ang manunulat naman ay gumagamit ng mga salita bago may satitik ang manunulat ang kanyang paglalarawan. Magmamasid muna siya pagkaraan ito. Ang mga imaheng likha ng haraya ay kanyang isinasatitik, samantala ang mga mambabasa naman ay nanamnamin ang mga salitang ito at pagkatapos ay lilikha ng mga interpretasyon batay sa orihinal na imahin ng manunulat. Ang pagsulat ng paglalarawan ay ang itinuturing na pinakabiswal. Masusing pinipili ng manunulat ang kanyang mga salita upang may parating ang isang partikular na imahin sa pagsasagawa nito. Mahalagang maisama ang lahat ng mga detalye. Ang mga detalye ay maaaring maglarawan ng anuman o ng lahat ng mga pandama ng tao sa mga sanaysay na naglalarawan. Ang binibigyang diin nito ang espasyo. Anuman ang ilarawan, maging ito ay kaibigan, damdamin, tagpuan o pangyayari, dapat na kakitaan ito ng lohikal na pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng mga idea. Abstraktong idea. Sa mga pagkakataong ito, ang prinsipyo ng organisasyon ng may akda ay dominanteng impresyon nito ng anumang bagay o idea na kanyang inilalarawan. Halimbawa, maaaring ilarawan ang iba't ibang aspekto ng galit o inggit at sa mga pagkakataong ito, maaaring isama ng manunulat kung paano sumusuko ang dugo sa ulo ng isang tao. Pumupula ang mukha at nanginginig ang katawan. May mga pagkakataon na ang buong salaysay ay nasusulat sa anyo ng paglalarawan. Halimbawa, maaaring ilarawan ang iba't ibang aspekto ng galit o inggit at sa mga pagkakataong ito, maaaring isama ng manunulat kung paano sumusulak ang dugo sa ulo ng isang tao. Pumupula ang mukha at nanginginig ang katawan. May mga pagkakataon na ang buong salaysay ay nasusulat sa anyo ng paglalarawan. Madalas ang paglalarawan ay sinasaniban ng iba pang anyo ng pagpapahayag tulad ng paglalahad, pagsasalaysay at pangatwiran. Sa totoo lang, mahirap isipin ang isang sanaysay ay hindi nagtataglay ng elemento ng paglalarawan. Ito po ang aking eksplanasyon sa aking binasa. Sa pagsulat ng paglalarawan, kinakailangan ng manunulat ng mga detalye o pagkukunan ang inspirasyon upang makasulat ng isang paksa. At kapag meron na itong mapagkukunan, saka naman niya ito isinasatitik o isinusulat. Samantalang kapag ikaw naman ay mambabasa, bumubuo naman ito ng sarili niyang imahinasyon patungkol sa kanyang nabasa at saka naman niya ito isinusulat. Sa pagsulat ng paglalarawan, ang manunulat ay sinusuri ng maigi ang mga detalye upang makapili siya ng maayos o naaangkop na salita sa kanyang pagsusulat. Kinokonsidera din ng isang manunulat ang mga damdamin, tagpuan at pangyayari na maaari niyang ilagay sa kanyang sanaysay. At dapat sa isang manunulat ng paglalarawan, alam niya kung paano ang dapat pagkakasunod-sunod ng mga detalye o idea sa kanyang isinusulat. Halimbawa nito ay kung paano mo ilalarawan ang ekspresyon ng isang tao, kung ito ba ay galit o naiinggit, dahil na rin sa kung paano
na ilalahad ang mga detalye batay sa ekspresyon ng kanyang mukha. Sa makatuwid, mahirap isipin ang isang sanaysay ay hindi nagtataglay ng elements ng paglalarawan. Yun lang po, ma'am. Thank you. Ako po si Michael Langilaw from BS Cream 1C. Ang i-report ko po, ito po yung karugtong ng report ni Anwar Sulaiman. Kapag nagbabasa ng sanaysay na naglalarawan, bigyang pansin ang mga detalye kaugnay ng mga pandama at paraan ng pagsasaayos ng mga idea ng manunulat. Alamin din ang paraan ng ay ohektibo na isinulat ng paraang katulad ng paglalarawan ng isang siyentipiko, ng isang opaymen sa pamamagitan ng microscope. Sa ganitong uri ng paglalarawan, hindi isinasama ang mga personal kuro-kuro at paghuhusga, bagkas ay nagbibigay din lamang sa mga impormasyon batay sa pagsasaad sa kabilang dako ng paglalarawan ay maaari ring maging subhektibo na magbibigay daan sa pagsasabi ng sariling opinion, attitude, manunulat. Number 1, pumili ng isang paksa sa top lugar o karanasang may sapat ang kabatiran at may kakayahang maglarawan ng mga maliwanag na impormasyon. Number 2, alamin ang dominanting impormasyon at ipinahayag ito sa paksang pangungusap. Tiyakin ang sekundaryang layunin ng mga liw o magbigay aral. Pang-4, magtala ng mga detalye, impormasyon, pandama at mga paghahambing. Pang-5, gumamit ng mga tiyak at maliwanag na pandiwa, pangalan at pang-uri. Pang-6, isaayon ang mga detalye, impormasyon at mga paghahambing sa paraang magpapalinaw sa dominanting impormasyon. Pang-7, siguraduhing nasasagot ang mga pangangailangan ng mga mambabasa kaugnay ng mga pandama, haraya o imahinasyon at ng emosyon o damdamin. Explanation. Sa pagbabasa ng sanaysay na naglalarawan, dapat ay mabigyan natin ng taon ang mga detalye at idea upang mas lalo nating maintindihan ang sanaysay na ating binabasa. Kapag ikaw ay mababasa ng sanaysay na naglalarawan, dapat ay alamin mo kung paano mo malalaman kung ito ay objektibo o subjektibo. Explanation. Number 1, dapat tayo ay pumili lamang ng isang paksa na maaari maglarawan ng mga impormasyon sa malinaw na paraan. Pangalawa, dapat ay
Dapat inaalam din natin ang mga dominanteng impormasyon upang mailahad ito sa ating ginagawang pangungusap. Pangatlo, dapat ay sinusurado din natin ang mga layunin sa ating sanaysay na magbibigay aral sa mga mambabasa. Pang-apat, dapat ay mayroon tayong tala ng mga detalye, impormasyon, pandama at mga paghahambing upang mas maging maayos ang ating sanaysay. Panglima, dapat ay gumamit din tayo ng tiyak at malinaw na pandiwa, pangalan at pang-uri upang mas lalo maging maayos ang paglalarawan. Pang-anim, dapat ay maayos na impormasyon o mga detalye na gagamitin. Pang-pito, dapat sa iyong paglalarawan, ang dapat mong sinisigurado ay mapupunan mo ng maayos ang mga pangangailangan ng mga taong babasa sa iyong ginawa o sinulat. Pangwalo, ang panghuli, isulat mo ng final ang iyong gawa at siguraduhin na sa bawat detalye o pangungusap ay dapat maayos na at malinaw na paraan sa mga mambabasa. Ang sanaysay na nagsasalaysay ay maaaring nagkaroon ng layunin magkwento ng isang salaysay, pangyayari at pagbiglang diin, pangunahing ideya katulad ng mga kwentong ada, fairy tales. Ang sanaysay na pagsasalaysay ay taglay ang simula, gitna at bukas, at ang mga kaganapan ay muunlad batay sa lohikal na pagkasunod-sunod na panahon. Kapag tayo ay nagsusulat ng liham at nagsasalaysay ng mga kapanapanabik na mga kaganapan, gumagamit din tayo ng pagsasalaysay. Gayon din, nagsasalaysay tayo kapag nagkukwento ng mga pangyayari sa araw-araw na buhay o dili kaya sa pagkakwentuhan kasama ng mga kaibigan o pamilya. Ang mga ito ay di formal na pagsasalaysay. Ang mga formal na pagsasalaysay naman ay kakikitaan ng mga elemento ng seleksyon at organisasyon. Pinipili ng manunulat ang mga pinakamahalagang kaganapan na isasama niya sa kanyang pagsasalaysay. Sinayos ng manunulat ang mga kaganapan batay sa chronological na pagkasunod-sunod upang madaling masundan ng mga mambabasa ang mga pangyayari. Dagdag pa rito, pinili ng manunulat ang kanyang pananaw o punto de vista. Ang unang panauhan ay may tono ng pagka-personal, samantalang ang ikatlong panauhan ay lumilikha ng distansya sa pagitan ng manunulat at mambabasa. Magandang hapon, ma'am. Ako po si Ricky A. Borongan Jr., B. Scream 1A, ika-4 na reporter ng Module 9.
Sa pagsulat ng sanaysay na nagsasalaysay, maaaring gamitin ang mga sumusunod na gabay. Number 1. Pumili ng isang ideya na maaaring linangin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga serye ng mga pangyayari sa paraang maliwanag at gumamit ng mga salitang nagbibigay ng detalye na mga kaganapan. Example nito ay pangyayari na gaganap na digmaan sa Russia at Ukraine. Number 2. Tiyakin ang punto de vista o pananaw. Kailangan tiyakin ang punto de vista o pananaw upang maengganyo ang mambabasa. Number 3. Tiyakin ang sekundaryang layunin. Ang sanaysay na nagsasalaysay ay maaring magbigay aliw, magturo o maghikayat. Sa sanaysay ng pagsasalaysay, kailangan magbigay aliw at maghikayat ng mambabasa. Number 4. Tiyakin ang paksang pangungusap ay nagpapahayag ng isang pangkalahatang katotohanan o naghuhudyat ng pagsisiwalat ng isang sanaysay. Kailangan tiyakin ang paksang pangungusap upang masiwalat ang pangkalahatang katotohanan o hudyat. Number 5. Itala ang mga kaganapan sa kwento o pagsasalaysay at laging isaisip ang paggagamiting punto de vista o pananaw. Sa pagsasalaysay, dapat itala ang mga kaganapan at isaisip ang gagamiting punto de vista o pananaw. Number 6. Itala ang mga detalye, impresyon at mga salitang makalilikha ng realistikong pagsasalaysay. Sa pagsasalaysay, kailangan itala ang detalye, impormasyon upang makalikha ng realistikong pagsasalaysay. Number 7. Isaayos ang mga pangyayari ayon sa chronological na pagkakasunod-sunod. Kailangan isaayos ang chronological na pagkasunod-sunod kailangan isaayos ang mga chronological na pangyayari ayon sa pagkasunod-sunod nito. Number 8. Ang maging consistent sa paggamit ng punto de vista o pananaw. Siguraduhin ang mga salitang gagamitin ay ayaw nga antig sa damdamin ng mga mambabasa. Sa paggamit ng punto de vista o pananaw, siguraduhin ang mga salitang gagamitin upang maantig ang damdamin ng mambabasa. Number 9. Sulat ang final na salaysay at bigyan din ang kalinawan at pagiging consistent ng punto de vista o pananaw. Sa pagsulat ng final na salaysay, dapat ay consistent o bigyan kalinawan ang punto de vista o pananaw. Ako nga po pala si Ralph Jordan A. Catalonia at ito ang report. Isa sa pangunahing anyo ng pagpapahayag ang paglalahad. Layunin ng mga sanaysay na naglalahad ang magpaliwanag, magbigay kahulugan o magbigay ng mga impormasyon. Sa maraming pagkakataon, gumagamit tayo ng paglalahad tulad ng kapag sumusulat tayo ng liham, kapag naghahanap ng trabaho, sumasagot ng mga sanaysay sa pagsusulit, nagpapaliwanag tungkol sa paraan ng pagluluto, pag-aalaga ng halaman at iba pa. Ang mga nabasa nating mga editorial at ingakolom sa pahayagan ay inaangyo rin ng paglalahad. Sa paglalahad, ipinaliliwanag ng manunulat ang isang bagay sa kanyang mambabasa. Malawak ang maaaring paksain ito tulad ng isang konsepto, kaganapang historikal, isang proseso o kahulugan ng isang salita. Dahil ang pangunahing layunin ng paglalahad ay ang magpaliwanag, ang mga sanaysay na naglalahad ay kinapapalooban ng mga objektibo at mga napapatunayang impormasyon. Ang mga objektibong impormasyon ay maaring maipaliwanag sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa, detalye, impormasyon o ng mga insidente. Kadalasan, ang mga pansuportang impormasyon ay maaaring buhat sa mga dokumento, salaysay, sa mga pahayagan, mga almanac at encyclopedia. Ang layunin ng sanaysay na naglalahad ay dapat na maging maliwanag at may tono ng pagbibigay impormasyon.
dapat na linangin ng manunulat ang madetalyeng pagpapaliwanag. May mga pagkakataong bukod sa magpaliwanag ay nais din ng manunulat na aliwin ang mambabasa. Sa makatuwid, ang isang sanaysay na sa paglalahad at maaring magpadama ng layuning magbigay emosyon sa maraming seryoso at formal o maaring di formal at magaan sa damdamin. Magandang araw po ma'am, ako po si Arvelyn A. Carillo, ikapitong tagapag-ulat ng Module 9. At ang aking ulat ay tungkol sa sanaysay na nangangatwiran o argumentative essay sa wikang Ingles. So ano nga ba ang sanaysay na nangangatwiran? Ang sanaysay na nangangatwiran ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala. Layunin nito na hikayatin ng mga tagapagpakinig na tanggapin ang mga kawastuhan ng kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag. Maingat na pinipili ng mga manunulat ang kanyang mga salita upang makapagpahikayat at iwasan nito ang mga salitang nakakasakit ng damdamin dahil sa maging asiwa o magkaroon ng negatibong attitude ang mga mamabasa. Ang mga pangangatwiran ay may iba't ibang uri at ito ay ang una ay pangangatwirang gumagamit ng pagtutulad. Inilalahad dito ang magkatulad na katangian, sinusuri ang katangian at pinalulutang ang katotohanan. Ang nabubuong paglalahad sa ganitong pangangatwiran ay masasabing pansamantala lamang at maaaring mapasinungalingan. Maaaring maging pareho ang mga paghahambing sa isa lamang katangian, subalit magkaiba naman sa ibang katangian. Pangalawa ay ang pangangatwiran sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pangyayari sa sanhi. Nananalunton ito sa paniniwalang may sanhi kaya nagaganap ang isang pangyayari. Pangatlo ay pangangatwiran sa pamamagitan ng mga katibayan at pagpapatunay. Napapalooban ito ng mga katibayan o ebidensyang higit sa pagpapatunay o magpapatutuo sa tinutukoy ng paksa. Ang mga ganitong sanaysay ay maaaring matagpuan sa mga editorial, talumpati at panunuring pampelikula, pandulaan o pangaklat. Ginagamit din ito sa mga sanaysay na naglalaan ng mga interpretasyon at mga obra ng ibang tao. Ang tono ng sanaysay na nangangatwiran ay maaaring iba-iba at nakasalalay ito sa tono. Ang sanaysay ay maaaring magbigay lamang ng mga bago o napapanahong interpretasyon at maaari rin namang nagpapahikayat na kumilos ang mga mambabasa upang matugunan ng mga impormasyong inilaan ng manunulat. Ang tono ay maaaring kampante o kalmado o maaari rin itong mag-udyok ng maigting na damdamin na magbibigay daan upang magsagawa ng aksyon. Magandang umaga mga kamag-aral, lalong-lalo na sa ating magandang guro, ma'am. Ako nga po pala si Warren U. Ahmad, BE Scream 1A. Isa po ako sa reporters ng module number 9. Ang pamagat po na nai-assign sa akin na report ko ay iminumungkahi ang mga sumusunod na hakbang sa pagsulat ng sanaysay na nangangatwiran. Number 9. Pumili ng isang paksang malapit sa puso at may malawak na kaalaman at alamin kung ang lahat ng mga opinyong ibibigay ay makatwiran at mapangangatawanan. Ayon dito sa sinasabi na pumili ng isang paksa na malapit sa puso. Ayon dito ay dapat yung paksa na pinili mo ay malapit sa puso at para maganda ang pagpapaliwanag mo dito at sa ganon may paparamdam mo sa kanila yung tunay na nilalaman ng iyong sinasabi at yung nilalaman ng puso mo at sa gayon kahit anong ibato nila na katanungan ay iyong masasagot sapagkat ito'y malapit sa puso mo at higit sa lahat naranasan mo na ito. Number 2. Tiyakin kung anong lawak ng kontrobersya ang maaabot at gaano kaigting ang damdamin asahan sa mambabasa. Dito naman, kung gaano kalawak ang iyong nababasa or nabasa, ganon din kalawak ang iyong makukuhang impormasyon at pag-unawa mo at kung sakaling bibigay ng kuro-kuro sa iyong binasa ay tiyak madami kang mabibigay na kaalaman.
Number 3, isipin kung ano ang magiging reaksyon ng mga mambabasa, papanig ba o hindi. Sa sangayon, matutuwa ba o maiinis? Dito naman ay sa aking palagay ay depende sa iyong paksang binabasa o di kaya isa na sa dula, sapagkat kung ano ang pinapakita mo sa ginagawa mo, ganun din magiging tugon ng mga mambabasa o di kaya manonood. Number 4, ipahayag ang kuro-kuro sa pangunahing idea sa paraang maliwanag, makabuluhan at mapangangatawanan. Dito naman, ipaliwanag mabuti o di kaya at ipaintindi sa mga tao kung anong kuro-kuro mo batay sa iyong nakikita at nababasa. Number 5, mangalap ng mga halimbawa, impormasyon, dahilan at mga insidenteng maaaring magamit pansuporta sa kuro-kuro. Isaalang-alang ang mga taliwas na opinyon at itala ang mga ebidensyang sang-ayon at di sang-ayon sa iyong pananaw. Dito sa panglima naman ay maglikom ng mga halimbawa, sapagkat minsan hindi naiintindihan ng mga manonood ang isang halimbawa at ang tanging ibibigay lamang na halimbawa ay yung ayon sa naririnig nila, at iwasan mo din na magbigay ng mga halimbawa na hindi angkop sa mga nakikita nila. Number 6, ayusin ang mga pansuportang idea sa paraang lohikal. Dito naman pwede mo pagbigyan yung mga tagapakinig mo, pagbasa ng kanilang mga idea, pero kailangan mo itong gabayan or suportahan. Bakit? Para kung sakali mali yung bigay nila ay iyong waring may tatama na hindi sila nasasaktan. Number 7, gumamit ng mga salitang makatwiran at ng mga tiyak at konkretong salita, at siguruhin ang lohikal na pag-uugnayan sa pagitan ng mga idea. Ayon dito, gumamit ng mga salitang hindi nakakasakit sa kapwa mo tao at may paggalang dito. Number 8, sa pagsasagawa ng final na sanaysay, maghanap ng mga kahinaan ng pamamaraan sa paghihikayat at ayusin ang mga ito kasama na ang angkop na mono. Sa pangwalo naman ay dapat dito nasa ayos na ang lahat ng mga kailangan at gumawa ng mga kaayang-ayang mga salita upang may hikayat mo ang mga mambabasa at tagapakinig mo. Hanggang doon lang po, ma'am. Thank you.